Ang kwentong ito ay isang kakang-isip na batay sa mga kwento at paniniwala tungkol sa mga nilalang ng kababalaghan sa kulturang Pilipino. Layunin nitong maghatid ng kilabot at aliw, hindi upang magdulot ng takot sa labas ng konteksto ng istorya. Kung ikaw ay mahina ang loob o madaling kabahan, ipinapayo na manood ng may kasamang iba. Sa bawat baryo, may mga kwentong pilit isinisiksik sa dilim ng gabi, mga alamat na paulit-ulit na binubulong ng matatanda, ngunit bihirang kinukwento ng buo, dahil baka raw sa mismong pagbabanggit ay matawag ang nilalang na kanilang tinutukoy. Sa isang liblib na lugar, may isang kwento ng isang preso, isang lalaking dapat sana inakakulong sa rehas, ngunit tuwing sumasapit ang hating gabi, pinapalabas siya hindi upang tumakas kundi upang manghuli ng nilalang na mas lagpas pa sa kasamaan ng tao, ang mga aswang. Isipin mo ang isang lumang kulungan sa gilid ng kagubatan. Ang mga bakal na rehas ay kalawangin, at ang bawat pagkaluskos ng hangin ay tila humahaplos sa balat ng sinumang nakikinig. Walang ilaw maliban sa ilang sinding gasera, at ang paligid ay balot ng katahimikan na sinisingitan lamang ng huni ng kuliglig o iyak ng malalayong paniki. Doon nakapiit si Ramon, isang lalaking kilala sa baryo bilang suwail at marahas, isang kriminal na kinatatakutan noon ng mga tao. Ngunit nang mahuli siya at ikulong, may isang lihim na lumabas, may kasunduan raw siya sa mga bantay. Sa tuwing lulubog ang araw at sisilip ang buwan, pinapalabas siya mula sa kanyang selda. Hindi para makatakas, kundi para gawin ang isang bagay na walang ibang mailakas ng loob, ang manugis ng aswang. Ang ideya ay nakakapagtaka para sa karamihan. Bakit isang preso ang kanilang ginagamit? Bakit hindi ang matatapang na tanod o mga lalaking sanay sa pamamaril at pakikipagbakbakan? Ang sagot ay isang misteryong tanging mga nakakatanda lamang sa baryo ang nakakaalam. May dugong dumadaloy sa katawan ni Ramon na kakaiba, isang pamana raw mula sa kanyang ninuno. At iyon ang dugo na kinatatakutan ng mga aswang. Sa bawat paglabas niya, nakayapak lamang si Ramon, nakasuot ng lumang kamiseta at pantalon na puno ng punit at dumi. Sa kanyang mga mata ay may bahid ng galit, hindi lamang laban sa mga nilalang ng gabi, kundi sa mismong lipunang nagkulong sa kanya. Ngunit ang kanyang mga kamay, malalakas, matitigas, ay siyang sandata na paulit-ulit na ipinupusta ng mga bantay laban sa mga halimaw na sumasalakay sa kanilang baryo. Sabi ng ilan, tuwing lumalabas si Ramon, sinusundan siya ng malamig na hangin. May mga alingaw ng yapak na wala namang katawan, at may mga matang kumikislap mula sa kadiliman ng gubat. Ang mga aso sa baryo, bigla na lang titahol at hihiyaw, para bang nakakita ng hindi pangkaraniwang anino. Ngunit wala siyang takot na nadarama, sapagkat siya mismo ay tila may dalang puwersang hindi maipaliwanag. Isang gabi, mas tahimik kaysa dati ang paligid. Ang buwan ay bilog at tila nakamasid mula sa kalangitan. Nakaupo si Ramon sa kanyang selda, nakayuko at tila nagbibilang ng oras. Nang bumukas ang pintuan ng kulungan at tinawag siya ng bantay, hindi siya sumagot agad. Bagkus, tumayo siya ng dahan-dahan, at sa bawat hakbang ay naririnig ang kaluskos ng kanyang mga yapak na para bang umaalingaw sa buong pasilyo. "Handa ka na ba?" tanong ng isa sa mga bantay. Ngunit hindi siya sumagot. Tumingin lamang siya sa dilim ng gubat na nakaharap sa kanila. May kung anong liwanag na dumaan sa kanyang mga mata, liwanag na parang apoy na mahirap ipaliwanag. Habang naglalakad siya papunta sa kakahuyan, tahimik ang lahat ng tao sa paligid. Walang naglakas loob na sumunod o magtanong. Ang tanging maririnig ay ang mahinang bulong ng mga matatanda, mga dasal na sana ay makabalik pa siya bago sumikat ang araw. Ngunit sa gabing iyon may kakaiba. Hindi karaniwang kaluskos lamang ang nadinig mula sa loob ng kagubatan. May matinis na sigaw, parang tinig ng isang batang umiiyak at humihingi ng tulong. Napahinto si Ramon. Nilingon niya ang mga bantay ngunit wala na sila sa likod niya. Parang naglaho. At sa halip na kasamahan ang marinig, ang sigaw ay naging tawa, isang nakakalokong halakhak ng isang nilalang na gutom sa laman. Hindi na siya lumingon pa. Pumasok siya sa dilim ng gubat at doon, tuluyan ng nilamon ng kadiliman ang kanyang anino. Ano nga ba ang naghihintay kay Ramon sa gabing iyon? Ano ang tunay na kasunduan ng kanyang dugo at ng mga aswang?
At kung siya ay hindi makabalik, sino ang susunod na ipapalabas sa gabi upang magpatuloy sa pangunguha ng mga halimaw? Ang mga tanong na ito ang bumabalot sa baryo, mga tanong na hanggang ngayon walang makapagbigay ng kasagutan. Ngunit may iisang bagay na malinaw, sa bawat pagputi ng buwan, may isang preso ang pinapalabas, at sa kanyang mga kamay nakasalalay ang katahimikan ng kanilang mundo. Ngunit sa gabing iyon hindi na muling nakita si Ramon. Sa pagpasok ni Ramon sa kakahuyan, ang paligid ay tila biglang nagbago. Ang mga punong dati parang ordinaryong tahimik ay biglang nagmistulang mga bantay na may nakatagong lihim. Ang hangin ay malamig na dumadampi sa kanyang balat, ngunit kakaiba, parang may kasamang hinga ng nilalang na hindi niya makita. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, bawat dahon na gumagalaw ay may tunog na parang bulong, mga salitang hindi niya mawari, ngunit tila humahaplos sa kanyang pandinig. Huminto siya sandali, pinakiramdaman ang paligid, at doon niya naramdaman ang bigat ng katahimikan. Bawat yapak niya sa basang lupa ay umaalingaw-ngao sa loob ng kanyang isip. Sa tuwing titingin siya sa kanan, may aninong gumagalaw sa kaliwa. Kapag napalingon siya sa likuran, may yabag na biglang humihinto. Para siyang sinusundan, ngunit tuwing hahanapin niya, wala siyang makitang tao. Doon nagsimulang magpakita ang mga bakas ng kakaibang presensya. Isang maputlang anyo na saglit lang dumaan sa pagitan ng mga puno. Ang mga mata nito ay pula, nagningning sandali at nawala rin agad, para bang nais lamang ipakita na siya ay hindi nag-iisa. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting bumabalik kay Ramon ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Noon pa man, ikinukwento na sa kanya ng kanyang lola ang tungkol sa mga aswang na dumadayo sa kanilang baryo. Ang kanyang ama, na biglang naglaho noong siya ay bata pa, ay sinasabing naging biktima ng mga nilalang na iyon. Ngunit may mga bulong-bulungan na baka hindi basta biktima ang kanyang ama, marahil ay isa rin itong nilalang na nagtatago sa katauhan ng tao. Ang mga tanong na iyon ay hindi na niya nabigyan ng sagot, ngunit sa gabing ito, tila nararamdaman niyang may kaugnayan ang lahat ng iyon sa kanyang sarili. Sa kanyang paglalakad, nakarinig siya ng muling iyak ng bata. Ngunit ngayon, mas malinaw, mas malapit. Ang tinig ay parang nanggagaling sa likuran ng isang punong may malalaking ugat na tila nakatayo bilang haligi ng kadiliman. Nilapitan niya iyon at sa likod ng puno, may nakita siyang maliit na figura. Isang batang babae, nakatayo, nakaputi at nakayuko. Mabagal ang pagtaas ng ulo ng bata at nang lumitaw ang mukha nito, natigilan si Ramon. Ang mga mata ng bata ay wala, itim na hukay lamang, at ang bibig ay punit hanggang tainga, nakangiti na parang hinugis ng demonyo mismo. Ngunit sa isang iglap, nawala ang bata, at ang naiwan lamang ay malamig na hangin at isang basang bakas ng paa sa lupa. Sumilip siya sa paligid, ngunit ang bakas ay hindi pangkaraniwan, parang paa ng tao na may mahahabang kuko, at dahan-dahang lumalayo papasok pa sa mas malalim na bahagi ng gubat. Habang sinusundan niya iyon, nagsimulang mag-iba ang anyo ng mga puno. Ang kanilang mga sanga ay tila humahaba at yumuyuko, para bang sinusubukang abutin at hadlangan siya. Ang mga ugat naman ay nagiging parang mga kamay na pilit kumakapit sa kanyang mga paa. Sa bawat hakbang, mas nagiging mahirap ang kanyang paglakad, ngunit hindi siya tumigil. May kung anong puwersang nagtutulak sa kanya, parang tinig sa loob ng kanyang ulo na paulit-ulit na nagsasabing, ipagpatuloy mo, mula sa malayo, nakarinig siya ng mabigat na paghinga. Hindi ito huni ng hayop, kundi hinga ng isang bagay na mas malaki, mas mabangis. Dahan-dahan niyang sinundan ang tunog hanggang sa makarating siya sa isang maliit na clearing sa gitna ng gubat. Doon, nakita niya ang anino ng isang nilalang. Malaki ang katawan, nakayuko, at ang balat ay parang kulay abo na nababalutan ng mahahabang buhok. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim, at ang bibig ay puno ng matatalim na ngipin na tila handang mumata anumang oras. Ngunit ang mas nakakatakot, ang nilalang ay tila naghihintay sa kanya. Hindi ito umaatake, bagkus, dahan-dahan itong tumayo ng tuwid, mas mataas kaysa alinmang tao na nakita niya. At mula sa bibig nito, lumabas ang isang tinig na hindi niya inaasahan, tinig na kilala niya. Tinig ng kanyang ama. Anak, bulong ng halimaw, mababa at garalgal. Matagal kitang hinintay. Nanginig si Ramon. Hindi niya alam kung ang nakikita niya ay totoo,
o isa lamang bangungot na nilikha ng dilim ng kagubatan. Ngunit ang sigaw ng kanyang dugo ay malinaw, may koneksyon siya sa nilalang na ito. At sa gabing iyon, natanto niyang ang kanyang laban ay hindi lamang laban sa mga aswang, kundi laban din sa mismong pinagmulan ng kanyang pagkatao. Ang hangin ay biglang lumakas, halos bumuwal ang mga puno sa paligid. Ang lupa ay umuga, at mula sa dilim ay may dumating pang iba, mga matang pula, isa-isa, hanggang sa daan-daan. Ang gubat ay napuno ng mga nilalang na kumikilos sa kadiliman. At si Ramon, mag-isa, nakatayo sa gitna, hawak lamang ang tapang at galit na bumabalot sa kanyang buong katawan. Ngunit bago siya makagalaw, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at ang nakita niya ay hindi na tao. Itutuloy. Nanigas ang katawan ni Ramon nang maramdaman ang malamig na kamay ng batang babae sa kanyang balikat. Ang lamig nito ay hindi basta-basta, para bang ang kanyang balat ay dinadaluyan ng yelo, at ang pakiramdam ng banta ay mas matindi kaysa mismong presensya ng dambuhalang halimao sa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang lumingon, at ang mga mata ng bata ay nakatitig sa kanya nang walang anumang emosyon, mga itim na hukay na parang walang katapusan. Ang ngiti nitong punit hanggang tainga ay tila mas lumaki, at sa bawat iglap ng paghinga ni Ramon, naririnig niya ang mahinang bulong ng batang hindi niya maintindihan. Parang paulit-ulit na panalangin, ngunit imbes na magbigay ng ginhawa, nagdadala ito ng kilabot na lumulubog sa kanyang kaluluwa. Samantala, ang dambuhalang nilalang na tinatawag siyang Kianakti ay hindi pa rin umaalis. Ang mabigat nitong hininga ay nagbabalik ng mga alaala sa isip ni Ramon, mga gabing naririnig niya ang iyak ng kanyang ina bago ito nawala ng walang bakas. Unti-unti niyang naiintindihan na ang mga nawawala noon sa kanilang baryo ay hindi basta ginagawang biktima ng mga aswang. May mas malalim na dahilan, mas malupit na sikreto, at tila lahat ng iyon ay nakatali sa dugo ng kanilang pamilya. Ngunit hindi niya kayang tanggapin na ang halimao sa kanyang harapan ay maaaring siya ring pinagmulan. Habang sinusubukang kumawala sa hawak ng bata, napansin ni Ramon na ang paligid ay nagsimulang mag-iba. Ang lupa ay basa ng pulang likido, parang dugo na unti-unting sumisingaw ng masangsang na amoy. Ang mga puno ay nagmistulang baluktot na katawan ng tao, ang kanilang mga sanga ay parang braso na pilit umaabot, at mula sa hangin ay may mga halakhak ng babae na halinhinan sa iyak ng sanggol. Sa bawat sandali, mas lumalalim ang pagkakahulog niya sa isang bangungot na hindi niya matakasan. At doon pumasok ang isa pang takot, hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Mula sa malayo, may naririnig siyang mga yabag. Malalakas, sabay-sabay at tila dumarami. Nang lumingon siya, nakita niya ang anino ng mga bantay na nagpalabas sa kanya mula sa kulungan. Ngunit may kakaiba, ang kanilang mga mukha ay hindi na maaninag, at ang kanilang mga gasera na dati nagbibigay ng liwanag ay ngayon naglalabas ng itim na usok. Ang mga kamay nila ay mahahaba, at ang mga mata ay wala ng puti, pawang itim na lamang. Bakit kanila pinakawalan, Ramon? Sabay-sabay nilang tanong, ang kanilang tinig ay parang iisang boses na sumasalubong mula sa kailaliman ng lupa. Hindi upang iligtas ang baryo, kundi upang dalhin ka rito. Ang mga salitang iyon ay parang sibat na tumarak sa kanyang isipan. Napagtanto niyang baka simula pa lamang, ang lahat ay isang bitag. Hindi siya inilabas upang maging sandata laban sa mga aswang. Siya mismo ang layunin, isang susi, isang piraso ng kadugo na kailangan ng mga nilalang para sa mas malaking plano. Habang nakahinto sa gitna ng kagubatan, nagsimulang magsilapit ang mga aninong nagmamasid mula sa paligid. Ang kanilang mga mata ay nagningning ng sabay-sabay, daan-daan, libo-libo, at sabay na sumiklab ng halakhak na halos ikabingi ni Ramon. Ang lupa ay umalog, at mula rito ay mailumabas ng mga kamay, mahahaba, payat at puno ng kuko, na pilit humahawak sa kanyang mga paa. Pinilit niyang kumawala, ngunit sa bawat pagpupunyagi ay mas lalong humihigpit ang kapit ng lupa, para bang mismong kalikasan ang nagpasya na ikulong siya roon. Ngunit higit sa lahat ng iyon, may isa pang bagay na mas nakakatakot. Ang batang babae na nakahawak sa kanyang balikat ay biglang lumapit sa kanyang tenga at bumulong ng malinaw, "Ikaw ang huling piraso." Kapag natapos ito, wala nang makakatakas.
Sa puntong iyon, naramdaman ni Ramon na hindi lamang ang kanyang buhay ang nakataya, kundi ang buong baryo, marahil pati na ang buong mundo. Ang sigaw ng kanyang dugo, ang misteryo ng kanyang ama, ang pagkawala ng kanyang ina, at ang mga kasunduan ng matatanda sa baryo, lahat ng iyon ay nag-ugnay sa isang gabi, isang hating gabi ng buwanan, at siya ang nasa gitna nito. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang pagtibok, hindi dahil sa takot lamang kundi dahil sa bigat ng katotohanang unti-unting sumisingaw mula sa dilim. Ang halimaw na humaharap sa kanya ay hindi kaaway, ito'y tila naghihintay sa kanya. Ang mga bantay na dapat sana ay kasama niya ay nagiging mga nilalang na walang mukha. At ang batang babae na tila multo ay patuloy na nakangiti, ang kamay nito'y dahan-dahang lumulusot sa kanyang balikat na parang wala siyang laman, hanggang halos maabot nito ang kanyang puso. Nais niyang sumigaw, ngunit walang tinig na lumabas sa kanyang bibig. Nais niyang tumakbo, ngunit hindi gumagalaw ang kanyang mga paa. Nais niyang lumaban, ngunit sa kabila ng lahat, may isang parte ng kanyang kaluluwa na humihikayat sa kanya na sumuko, dahil baka iyon ang kanyang tunay na kapalaran. At sa mismong sandaling iyon, narinig niya ang isang matinis na huni ng ibon, isang uwak na lumipad mula sa itaas at dumapo sa balikat ng dambuhalang nilalang na tinatawag siyang Piana. Ang ibon ay tumitig kay Ramon, at ang mga mata nito'y tila mata ng tao, mata ng kanyang sariling ina. Sa halip na magbigay ng ginhawa, lalo siyang nanginig. Sapagkat kung iyon nga ang kanyang ina, bakit siya naroon, at bakit ang kanyang tingin ay puno ng puot at hindi ng pagmamahal? Ang kagubatan ay tuluyan ng bumalot sa kanya, at ang mga anino ay dumarami pa. Ang huni ng mga sanggol, ang halakhak ng babae, at ang tinig ng mga nawawalang tao sa baryo ay sabay-sabay na naghalo, para bang ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraan ay muling binuhay upang pahirapan siya. Ngunit higit sa lahat ng tanong, isa ang hindi niya matakasan, kung ang lahat ng ito ay totoo, ano ang silbi niya sa piling ng mga halimaw na tila matagal nang nag-aabang sa kanyang pagdating. Ang katahimikan ng kagubatan ay biglang napalitan ng nakabibinging halakhak at iyakan na sabay-sabay bumalot sa paligid ni Ramon. Hindi na niya matukoy kung alin ang galing sa mga nilalang, alin ang sumisilip mula sa anino, at alin ang nanggagaling mula sa kanyang sariling isip. Ang malamig na hangin ay parang mga daliri na humahaplos sa kanyang batok, at ang mga kamay na sumisibol mula sa lupa ay lalo pang humihigpit sa kanyang mga paa, pilit siyang hinihila pababa na para bang nais siyang lunurin ng mismong lupa. Ang maliit na batang babae sa kanyang balikat ay hindi kumikilos, ngunit ang ngiti nito ay lalong lumaki, umaabot na halos sa pisngi hanggang batok. Ang bulong nito ay naging malinaw, wala kang takas. Paulit-ulit, parang musika ng kamatayan na dinidikta sa kanyang tenga. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay upang itaboy ang nilalang, ngunit natuklasan niyang ang kanyang mga braso ay tila unti-unting naninigas, para bang nawawala ang lakas mula sa kanyang katawan. Sa kanyang harapan, ang dambuhalang nilalang na tinawag siyang anak ay dahan-dahang umusad, bawat hakbang ay nagdudulot ng pagyanig sa lupa. Ang mga pulang mata nito ay nakatutok lamang sa kanya, at ang uwak sa balikat nito ay patuloy na nakatitig gamit ang mga matang parang mata ng tao, mata ng kanyang ina. Hindi na niya alam kung siya ba ay binabantayan, sinusubok, o pinaglalaruan lamang ng mga puwersa ng dilim. Mula sa mga gilid ng gubat, ang daan-daang matang pula ay unti-unting lumalapit. Ang mga nilalang na matagal nang nagmamasid ay nagsimulang lumitaw isa-isa. Ang ilan ay parang tao na walang mukha, ang ilan ay payat na katawan na tila kalansay na binabalutan ng balat, at ang ilan na may mga hayop na may anyong pilit ginawang tao, aso na nakalakad ng tuwid, baboy na may mga braso ng tao, at mga paniking may mga mukha ng sanggol. Ang lahat ng ito ay unti-unting umiikot sa kanya, binabalot siya ng isang bilog na hindi niya matakasan. Sa likuran niya, naroon pa rin ang mga dating bantay, ngunit ngayon ay malinaw na. Ang kanilang mga katawan ay unti-unting natutunaw, nagiging usok na parang apoy na hindi namamatay. Ang kanilang mga tinig ay nagiging mas malalim, mas matinis, at sabay-sabay nilang inuusal ang pangalan niya. Ramon! Ramon! Ramon, hindi ito pagtawag, kundi parang panalangin, isang pag-aalay na hindi niya maintindihan. Napagtanto niya na hindi lamang siya hinahabol, kundi siya mismo ang sentro ng lahat. Siya ang dahilan kung bakit nagtipon ang mga nilalang,
kung bakit bumukas ang kagubatan, at kung bakit ang mismong kalikasan ay naging parang bangungot na buhay. Ngunit hindi niya alam kung siya ba igagamitin, isasakripisyo, o tuluyang sasapian ng mas malaking puwersa. Ang kanyang dibdib ay halos pumutok sa lakas ng tibok, ngunit sa bawat segundo'y lalo niyang nararamdaman na pinapalibutan siya ng kapangyarihang hindi niya matakasan. Ang maliit na batang babae ay biglang umakyat sa kanyang likuran, nakasakay sa kanyang balikat na parang isang aninong ayaw kumalas. Ang malamig na braso nito ay dumampi sa kanyang liig, at ang boses nito'y muling bumulong, malapit na. Sa puntong iyon, nagsimulang magbago ang hangin. Isang amoy ng nabubulok na laman ang kumalat, kasabay ng matinis na pag-iyak ng mga sanggol na tila nasa ilalim ng lupa. Ang mga puno ay nagsimulang gumalaw kahit walang hangin. Ang kanilang mga sanga ay nagiging parang mga galamay na pilit yumayakap sa bilog kung saan nakatayo si Ramon. Ang mga aninong nilalang ay nagsimulang gumapang palapit, dahan-dahan, parang mga mabangis na hayop na nag-aabang ng tamang oras para umatake. Ngunit ang pinakamatindi, ang dambuhalang nilalang nakaharap niya ay lumuhod, at sa unang pagkakataon, lumapit ng husto. Ang mukha nitong puno ng ngipin ay halos ilang pulgada na lamang mula sa kanya. Mula sa bibig nito ay lumabas ang isang mabahong hininga, at muling nagsalita, "Anak, hindi ka makakatakas. Dahil simulat sa pool, ikaw ay amin." Parang gumuho ang kanyang mundo. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang nakaraan, ang kanyang hinaharap, lahat ay tila kinukuha sa kanya ng isang iglap. Naramdaman niyang ang kanyang mga tuhod ay nanghina, ngunit bago siya tuluyang bumagsak, isang matinis na sigaw ang sumalubong mula sa kadiliman. Hindi ito sigaw ng halimaw, kundi sigaw ng isang tao. "Ramon!" Isang tinig ng babae, pamilyar, puno ng galit at takot. Ang sigaw na iyon ay parang palaso na pumutol sa lahat ng ingay sa paligid. Ngunit hindi niya makita kung saan ito nanggaling, dahil sa sandaling iyon, ang lahat na nilalang sa paligid niya ay biglang napahinto. Parang isang pahiwatig na may bagong puwersang dumarating. Ngunit imbes na magbigay ng pag-asa, lalong bumigat ang hangin. Lalong dumami ang mga matang nakamasid. Lalong humigpit ang kapit ng mga kamay mula sa lupa. At ang batang babae sa kanyang balikat ay mas humigpit ang hawak sa kanyang liig. Sabay sabing, narito na siya ang tunay na dahilan kung bakit wala kang takas. Ang puso ni Ramon ay lalong bumilis ang pagtibok, dahil alam niyang anumang oras, ang bangungot na ito ay lalong lalalim. At kung sino man ang may-ari ng tinig na iyon, baka siya na ang magbukas ng susunod na pinto ng impyerno. Sa gitna ng bangungot na bumabalot kay Ramon, biglang huminto ang lahat ng nilalang sa paligid. Ang mga mata nilang pula ay nanatiling nakatutok sa kanya, ngunit walang gumagalaw, walang kumikilos, para bang may hinihintay silang hudyat. Ang bigat ng katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa kanilang mga halakhak at iyak kanina. Ang dambuhalang nilalang na tinatawag siyang anak ay nakaluhod pa rin sa kanyang harapan, ngunit ang mga mata nito ay unti-unting nagbago, mula sa pulang apoy ay naging malabughaw na tila apoy ng lampara. At saka lumitaw ang isang figura mula sa dilim ng kagubatan. Isang babae, nakaputi, mahaba ang buhok, at tila walang tinatapak ang lupa habang naglalakad palapit. Ang tinig kanina, iyon ang tinig niya. Sa bawat hakbang ng babae, ang mga nilalang sa paligid ay tila lumuluhod, yumuyuko, at nagpapakita ng paggalang na parang hari ang kanilang kaharap. Ngunit para kay Ramon, ibang pakiramdam ang dumapo sa kanya, isang kilala ngunit nakalimutang presensya. Nang luminaw ang mukha ng babae, halos mabuwal siya sa pagkagulat. Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ang babaeng nasa harapan niya ay siya mismong nawawala niyang ina, ang taong matagal na niyang hinahanap, ang babaeng ipinagluluksa ng buong baryo noon. Ngunit ang mukha nito ay malamig, walang bakas ng pagmamahal, at ang mga matay kasing itim ng kawalan. Hindi ito ang inang nag-aruga sa kanya. Ito'y parang ibang anyo na ginamit ang kanyang larawan. "Matagal kitang hinintay, Ramon," sabi ng babae, ang tinig nito'y malamig at matinis. "Hindi ka inilabas mula sa kulungan para ipagtanggol ang baryo. Inilabas ka para sa amin, para sa akin." Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumarak sa kanyang puso. Lahat ng paniniwala niya, lahat ng pinagdaanan niya, ay isang malaking kasinungalingan.
Ang mismong ina na akala niya ay naging biktima ng mga nilalang ay isa pa lang nasa kanilang panig. Hindi lamang iyon, tila siya mismo ang dahilan kung bakit pinili si Ramon, bakit siya pinilit ilabas tuwing gabi. Hindi ka ipinanganak upang maging tao, patuloy ng babae. Ikaw ay bunga ng dugo namin. Ako ang nagdala sa iyo sa mundong ito, at siya, itinuro niya ang dambuhalang halimaw na kaharap ni Ramon, ang iyong tunay na ama. Nanginig si Ramon. Ang halimaw sa kanyang harapan, ang tinatawag siyang anak, ay hindi lamang basta aswang o nilalang ng gabi, iyon pala ang kanyang ama. At ang babaeng nasa kanyang harapan ay ang kanyang ina, ngunit hindi na ito ang taong kilala niya. Ang lahat ay bumaliktad sa isang iglap, siya mismo ay kalahating tao, kalahating nilalang. Nag-alsa ang lahat ng anino sa paligid, parang nagdiriwang. Ang mga tinig ng bata, ang halakhak ng mga babae, at ang yabag ng mga halimaw ay naging isang sabayang musika ng pagkakaisa. Para bang nagsimula na ang isang ritual. Ang batang babae sa kanyang balikat ay humigpit pa lalo ang kapit, halos hindi na siya makahinga at bumulong ng mas malakas, ikaw ang susi, Ramon. Kapag sumuko ka, magsisimula ang aming panahon. Ngunit ang puso niya ay pumipiglas. Hindi siya makapaniwala, hindi niya kayang tanggapin. Kung totoo nga ang lahat, ibig sabihin ba hindi na siya kailanman makakatakas? Ibig sabihin ba siya mismo ang magdadala ng kapahamakan hindi lang sa baryo, kundi sa buong mundo? Anak, kay muling bulong ng dambuhalang nilalang na ama niya. Sumama ka sa amin. Wala nang saysay ang pagtakas. Ang dugo mo'y hindi para sa kanila kundi para sa amin. Sa puntong iyon, nagsimulang bumuka ang lupa sa paligid. Mga bitak na lumalabas na may kasamang apoy at usok, at mula roon ay lumabas pa ang mas marami pang nilalang, mga katawan na parang sinunog ngunit buhay pa, mga aninong walang hugis, at mga halimaw na hindi pa niya kailanman nakita. Ang kagubatan ay naging parang impyerno, at siya ang nasa gitna nito. Naramdaman niyang bumigat ang kanyang katawan, para bang ang mismong dugo niya ay nag-aapoy. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang makakita ng kakaibang liwanag, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig, tila may kapangyarihang gustong kumawala. Ngunit natatakot na baka kapag pinakawalan niya ito, tuluyan na siyang maging isa sa kanila. Ramon, sigaw ng kanyang ina, mas malakas ngayon, puno ng puot. Tanggapin mo ang dugo mo. Tanggapin mo ang katotohanan. O mamamatay ka dito ngayong gabi. Napaluhod siya, halos mawalan ng lakas. Ang lahat ay umiikot, ang mga tinig ay mas lumalakas, at ang lupa ay patuloy na bumubuka. Sa gilid ng kanyang pandinig, narinig niyang ang ilang nilalang ay nagtatanong, pipiliin ba niya? Lalaban ba siya? O sasama na siya sa atin? At doon, isang bagay ang bumangon sa kanyang isip, isang tanong na hindi niya kayang sagutin, kung ang dugo niya ay kalahating tao, kalahating halimaw kanino siya dapat lumaban. At kaya ba niyang talunin ang sarili niyang pinagmulan? Mga kaibigan, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Ramon, ano ang gagawin ninyo? Lalaban ba kayo o tatanggapin ang kapalaran bilang anak ng dilim? Sa tingin ninyo ba, makakaligtas pa siya, o tuluyan na siyang magiging bahagi ng mga halimaw na matagal nang nag-aabang, nang maramdaman ni Ramon na halos hindi na niya makontrol ang sariling katawan, napahiyaw siya ng buong lakas, parang isang sigaw na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang lupa ay lumindol, ang apoy mula sa mga bitak ay biglang nagliyab, at ang mga halimaw sa paligid ay nagsimula ng magsigawan. Ang kanyang mga mata ay tuluyan ng nagningas ng asul na liwanag, at ang kanyang mga kamay ay biglang kumawala ng kakaibang enerhiya, isang puwersang kayang magpasabog ng mga puno, kayang itapon ang mga nilalang sa ere. Ngunit habang nararamdaman niya ang kapangyarihang iyon, mas lalo siyang natatakot. Dahil alam niya, hindi iyon kapangyarihan ng isang tao. Anak, mas lalo ka lang gumaganda sa paningin ko, wika ng dambuhalang nilalang na ama niya, nakangiti habang pinagmamasdan ang panginginig ng katawan ni Ramon. Ang dugo mo ay nagising na. Ngayon, sumama ka na sa amin. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang sumirit mula sa lupa ang mga aninong parang mga kamay na lumapit sa kanya. Sinikap siyang gapusin, hinila ang kanyang katawan pababa, para bang nais siyang lunurin sa mismong bitak ng lupa. Kumapit siya sa balikat ng batang babaeng nakayakap pa rin sa kanya,
Ngunit napansin niya ang pagbabago, ang bata, na kanina ay malamig at parang bangkay, ngayon ay umiiyak. Mga luha ng itim na dugo ang bumabagsak mula sa kanyang mata. Ramon, huwag mong sundin sila, bulong ng bata, nanginginig ang tinig. Hindi ka nila kailangan kundi ang kapangyarihan mo. Nabigla siya. Ang boses ng bata ay hindi katulad kanina. May halong awa at sakit. Parang hindi ito parte ng mga halimaw, kundi isa ring biktima, katulad niya. Sa isang iglap, naintindihan niya, ginagamit lang siya ng mga ito, ginagamit ang kanyang dugo para sa kanilang sariling hangarin. Mula sa dilim, lumapit palalo ang babaeng anyo ng kanyang ina. Huwag mong pakinggan ang batang iyan. Isa lamang siyang kaluluwa na itinapon dito. Hindi siya mahalaga. Ang mahalaga'y ikaw, anak. Kapag pumayag ka, tayo ang magiging hari at reyna ng bagong panahon. Nanginginig ang katawan ni Ramon, nangingibabaw ang takot, ngunit pinilit niyang lumaban. Hinampas niya ang mga aninong nakakapit sa kanya, gamit ang liwanag na nagmumula sa kanyang kamay. Ang mga ito ay nagliyab, nagsisigawan, at unti-unting nawala. Ngunit bawat hampas niya ay parang kumakain din ng lakas niya, para bang ang enerhiya ay galing sa mismong kaluluwa niya. Ang kanyang ama ay biglang sumugod, kamay nitong kasing laki ng katawan ng tao, sumunggab sa kanya. Ngunit sa huling segundo, nakailag si Ramon at itinulak ang bata palayo upang mailigtas ito. Ang dalawang puwersa, anak laban sa ama, ay nagsalpukan. Isang sabog ng liwanag at kadiliman ang bumalot sa kagubatan, na para bang nagbanggaan ang dalawang mundo. Ang mga puno ay natumba, ang mga nilalang ay nagsisigawan at nagsitakbuhan, ngunit marami sa kanila ang nanatili, pinapanood ang laban ng kanilang pinuno at tagapagmana. Napasigaw ang kanyang ina. Itigil mo, Ramon. Hindi mo siya matatalo. Dugo mo ang magtatali sa inyo. Ngunit tila hindi na nakikinig si Ramon. Sa bawat hampas niya ng enerhiya, sa bawat pag-atake niya, nararamdaman niyang may kaunting bahagi ng kanyang pagkatao ang nawawala, pero hindi niya inalintana. At doon dumating ang hindi inaasahan. Nang magtagpo muli ang kanilang mga kamay ng kanyang ama, bigla siyang nakakita ng isang imahe, isang alaala. Nakita niya ang mismong sandaling ipinanganak siya. Ang kanyang ina, nakangiti, hawak siya sa bisig, habang ang dambuhalang nilalang ay nakatingin mula sa dilim. Narinig niya ang bulong, hindi siya dapat mabuhay. Ngunit sa halip na patayin, itinago siya ng kanyang ina sa mga tao, ipinasa ang kapalaran niya sa baryo. Nabalot ng matinding galit si Ramon. Ginamit ninyo ako, pinaglaban ninyo ako sa dalawang mundo, pero ngayong gabi, hindi na ako sa inyo. Isang huling sigaw ang pinakawalan niya, at mula sa kanyang katawan ay sumabog ang isang liwanag na pumunit sa kadiliman. Ang kanyang ama ay napaatras, sumigaw ng nakabibinging ungol. Ang kanyang ina ay lumipad paatras, bumagsak sa mga anino. Ang mga halimaw ay nagsisigawan, nasusunog, natutunaw. Ngunit nang akala niya ay tapos na ang lahat, may isa pang twist na nagbago ng lahat. Ang batang babae na kanina ay nakayakap sa kanya, ngayon ay nakatayo sa harapan niya, ngunit iba na ang itsura. Ang kanyang mga mata ay nagningas ng parehong asul na liwanag gaya ng kay Ramon. Salamat, Ramon, bulong ng bata, ngunit ang tinig nito'y mas malalim, mas kakaiba. Ngayon, malaya na ako at ikaw ang nagbukas ng pinto. Bago pa siya makapagtanong, nagbago ang katawan ng bata, naging isang nilalang na hindi niya pa nakikita, isang mas nakatatakot, mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng nasa paligid. At doon niya napagtanto na ang lahat ng ginawa niya, lahat ng pinaglaban niya, ay maaaring nagbukas lamang ng mas malaking kapahamakan. Ang liwanag sa paligid ay unti-unting nawala, pinalitan ng mas malalim na kadiliman. At habang nakatayo siya, hingal at sugatan, tanging isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan, natalo ba niya ang kanyang mga kaaway, o siya mismo ang nagpakawala ng mas malaking panganib? Huminto ang lahat matapos ang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag. Ang kagubatan na kanina'y puno ng mga halakhak, iyakan, at halimaw ay natabunan ng nakabibinging katahimikan. Ang mga puno'y wasak, ang lupa'y pira-piraso, at ang hangin ay amoy abo at dugo. Si Ramon ay nakaluhod, halos wala ng lakas, nanginginig ang mga kamay at hindi makapaniwala sa sarili. Ang kanyang katawan ay sugatan,
Ngunit ang mas mabigat ay ang bigat ng katotohanang natuklasan niya. Hindi na niya alam kung siya ba ay tao pa o nilalang ng kadiliman. Sa paligid, wala na ang karamihan ng mga halimaw. Ang kanyang ina ay hindi na makita, para bang nalunod sa sariling anino. Ang kanyang dambuhalang ama ay nawalan ng anyo at naglaho na parang abo sa hangin. Ngunit naiwan ang isang nilalang, ang batang babae. Nakatayo ito ilang hakbang mula kay Ramon, hindi na kasing inosente ng una niyang nakita. Ang kanyang anyo ay kalahating bata, kalahating kakaibang nilalang, ang mga mata ay bughaw na tila nagliliyab sa kadiliman. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting walang halong lambing, kundi isang pangakong may kasunod pa. Salamat, Ramon, bulong ng bata, malamig ngunit malinaw. Dahil sa'yo, malaya na kami. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi ka namin iiwan. Ikaw ang aming tulay. At bago pa siya makagalaw, biglang naglaho ang bata, iniwan siya sa gitna ng sirang kagubatan. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit hindi ang katahimikang nakapapawi ng kaba, isa itong katahimikan na nagbabadya ng mas matinding unos. Gumulong sa kanyang isip ang mga tanong. Totoo bang wala na ang mga nilalang na iyon? O nagkubli lang sila, naghihintay ng susunod na pagkakataon? At ang bata, ano ang ibig sabihin ng sinabi niya? Kung siya ang tulay, ibig bang sabihin ay hindi pa tapos ang lahat, kundi nagsisimula pa lang? Dahan-dahan siyang tumayo, kahit nanginginig pa ang kanyang katawan. Sa bawat hakbang pabalik ng baryo, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatingin mula sa dilim. Mga matang hindi niya makita, ngunit alam niyang nandoon. Ang pakiramdam ng malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat ay parang mga daliring dumadampi upang ipaalala sa kanya, hindi siya nag-iisa. Pagdating sa baryo, sinalubong siya ng mga tao. May mga tumakbong lumapit, tinulungan siyang makatayo, at may mga mata na punong-puno ng tanong. Ngunit wala siyang maisagot. Paano niya ipapaliwanag ang kanyang nakita? Paano niya sasabihin na ang mga halimaw ay hindi lamang katang-isip at higit pa roon, siya mismo ay bahagi nila? Habang nagpapahinga siya sa maliit na kubo, tanging ang tunog ng kanyang sariling paghinga ang maririnig. Ngunit sa bawat pagdilat niya ng mata, nakikita niya ang imahe ng kanyang ina, nakaputi, nakangiti, ngunit ang mga mata ay walang buhay. Sa bawat pikit niya, naririnig niya ang tinig ng kanyang ama, mabigat at malalim, tinatawag siya, anak, at sa bawat anino ng gabi, nakikita niya ang anyo ng batang babae, nakangiti, nakamasid. Hindi siya makatulog ng payapa. Hindi niya rin alam kung kaya pa niyang ipagpatuloy ang buhay na parang normal lang. Ang baryo ay muling bumalik sa katahimikan, ngunit alam niyang iyon ay panandalian lamang. Dahil sa kanyang puso, ramdam niya ang pintig ng kakaibang dugo, isang kapangyarihang hindi niya hiningi ngunit pilit na gumigising. At doon, isang gabi habang siya ay nag-iisa sa loob ng kubo, narinig niya ang mga yapak sa labas. Dahan-dahang lumapit, mabigat, tila mga yabag ng nilalang. Nanlamig ang kanyang katawan, ngunit pinilit niyang tumayo at silipin. Binuksan niya ang pinto, ngunit walang tao. Ang hangin lang ang naroon, malamig at mabigat. Ngunit sa lupa, may mga bakas, malalaking yapak, parang sa isang dambuhalang nilalang. Nilingon niya ang madilim na kagubatan sa di kalayuan at doon niya nakita. Isang pares ng mga matang asul na nagliliyab, nakatitig sa kanya mula sa dilim. At kasunod nito, ang halakhak ng batang babae, malambing ngunit nakapangingilabot, kumakalat sa hangin. Hindi alam ni Ramon kung hanggang kailan siya makakatakas, o kung makakatakas pa nga ba siya. Ngunit ang alam niya, hindi pa tapos ang lahat. At sa susunod na gabi, maaaring bumalik muli ang mga nilalang at baka siya na mismo ang tawagin nilang isa sa kanila. Mga kaibigan, ano sa palagay ninyo? Tapos na ba ang laban ni Ramon, o nagsisimula pa lamang ang kanyang bangungot? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, tatakbo ba kayo o lalaban? Sa tingin ninyo ba'y may pag-asa pa siyang maging ganap na tao, o nakatadhana na siyang maging anak ng dilim? I-comment ninyo ang inyong mga sagot at sabihin kung gusto ninyong ituloy pa ang kwento. At tandaan sa bawat katahimikan ng gabi, maaaring may mga matang nakatingin sa inyo, naghihintay ng tamang oras upang lumapit. Baka katulad ni Ramon, hindi na kayo makatakbo kapag dumating ang sandaling iyon.